and welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, mag-focus naman tayo dito sa mga bacularis natin. So paano ba yung pag-aalaga na ginagawa namin sa mga bonsai namin? Ano yung mga tama or maganda para sa kanila at ano po yung mga wag na wag natin gagawin dito sa ating mga bacularis. So yan, isa-isahin natin yung mga yan. At syempre, bago tayo pumunta sa ating topic, big shoutout po muna. Big shoutout po kay Ma'am Patria Cayanes Diaz at kay Sir Adiboy Diaz ng Tacloban. And shoutout din po kay Ma'am Maricris R. Modequillo or kay Ma'am Kicks ng Tagum City, Davao del Norte. Maraming salamat po sa pagpunta, pagbisita sa aming garden. So ayan na nga, eto, dito tayo mag-focus sa ating mga bacularis. At syempre, bago tayo pumunta dito sa bacularis natin, kung mapapansin niyo, meron din tayong bonsai na nakalagay dito. So yan, gusto ko lang i-share sa inyo, ipakita dito sa vlog natin, isama na rin natin, na merong bulaklak na sumibol dito sa bonsai natin sa gitna. Sa tingin ko, bulaklak to kasi, ayan o, makikita nyo, hindi naman siya parang, hindi naman siya part nitong ganito ng bonsai dahil dun sa itsura at texture na meron dito sa bulaklak niya. At yan, kasi hindi pa siya talagang fully bloom, so ihintayin natin. Siguro mga ilang araw pa bago siya sumibol or bago siya tuluyang bumukadkad. Pero ito kasi yung first time na nakapagpabulaklak ako ng bonsai, kaya nakakatuwa. So, and mapapansin niyo na ito ay medyo malaki na at alangan na sa paso. Kung tutuusin, root bound na nga ito eh. Kasi ever since nang binili natin to, hindi pa natin siya natatransfer sa pot at makikita nyo sobrang ayan, nagmantsa na nga, hindi naman mantsa, pero kasi pagka didilig at saka ayan nga, kung mapapansin nyo, hindi natin pinaltan pan or naililipat pa sa pot at root bound na siya, na nalabas na mismo dun sa hole ng pot niya yung ugat. So ito, pwede na natin siyang i-transfer at kita nyo naman kung gano'n na siya kalaki doon sa kanyang paso. So alangan na siya. So ngayon naman, pumunta tayo sa mga bacularis natin. So ano ba yung mga experiences natin pagdating dito sa bacularis? So itong mga bacularis ay kung tutuusin parang almost indestructible to. Kasi talagang easy to maintain, tapos low maintenance yung halaman na to. More on watering lang, tapos it comes with different sizes pa. Ang smallest ay ito. Yan, kung makikita nyo, napakaliit ito. Sapong-sapo. And then ito yung sunod na size niya. And then meron pang mas malaki dito, palaki ng palaki. Or kasi, ang bacularis namin ay meron kaming ganitong kaliit. So, ang isang hindi dapat natin ginagawa sa mga bacularis natin is yung overwatering. Actually, itong mga bacularis ay yun lang naman yung pinakakalaban niya, yung overwatering. Kasi kapag ka nag-overwater kayo, doon kasi siya magsisimulang pumangit or mamatay or malusaw yung mga bawat piraso ng dahon ng bacularis natin at ayaw nating mangyari yon. And katulad nito, ayan makikita ninyo sobrang daming bagong sibol ng bacularis na to kahit pa sabihin mong nasa maliit na pat lamang siya. And almost wala na siya halos pagsibulan pa ng mga panibago. So dapat ito itinatransfer na natin sa at least medyo mas malaki ng konti para magtuloy-tuloy yung paglaki nitong mga to. And ang isa pang wag na wag naman natin is yung makalimutan natin siyang diligan. So ito, guilty ako dito pagdating sa mga bacularis. Kasi meron kaming bacularis dito sa bahay na ganito rin yung size. In-display kasi namin siya doon sa may bintana sa CR. So sa CR wala namang problema. Yun nasa may bintana nga siya. So medyo mataas ng konti yung pinaglalagyan niya. Nakakaligtaan na diligin. Kapag kasi naman pumasok ka sa CR, ano bang gagawin mo? Siyempre, maliligo ka na dyan. So, hindi ako nagkakaroon ng opportunity na madiligan man lang siya. Nakakaligtaan talaga namin siyang diligin. Kahit pasabihin natin na itong mga bacularis at saka itong mga ibang varieties ng snake plants ay almost indestructible at saka drought tolerant na halaman, hindi pa rin naman po pwede. Wala namang halaman, wala namang kahit na anong klase ng halaman na mabubuhay nang hindi mo siya talaga dinidilig. Maliban na lang siguro yung talagang mga nabubuhay. Yung katulad ng cactus na talagang kahit sa desyerto mo siya ilagay, walang problema sa kanya. Pero itong mga snake plant, syempre, itong mga bacularis, may hangganan pa din. And the fact na yung bintana, tinatamaan pa rin ng sunlight, kaya nakatulong yun. Tendency talaga matutuyo yung soil ng ating mga bacularis. Kaya nangyari sa akin yun. And so sa akin, natin siyang ilalagay dun sa spot or space siguro na na hindi natin masyadong napapansin.
Kasi lalo na kung halimbawa, beginner lang or pang-display lang yung mga bacularis na binili natin and naghanap tayo ng mga halaman nga na mga madali or easy to maintain or yung mga low maintenance. So, wag natin siyang ilagay naman dun sa mga spot or area na medyo makakalimutan natin siya. Kasi ang isang maganda mo dito sa kanila, kahit sa spot or space mo ilagay itong mga bacularis natin, wala silang pinipili. Mapayan ay madilim, kahit nga sa mga air-conditioned na lugar na area, matibay talaga. Ito yung isa sa pinakamatibay na halaman na alam ko. Available din siya sa iba't ibang sizes. Pwedeng merong pang study table, pwedeng panglagay sa gitna ng mga mesa natin, at saka panglagay sa mga kwarto natin. So, hindi ka maaalangan. At kahit pa sabihin mong yung medyo matataas, yung mabili natin ng mga bacularis, ang mo sa kanya, hindi siya takaw space. Katulad nito, kahit ilagay mo lang siya sa corner na ganyan, since upright lang lahat ng position yan, wala kang magiging problema sa kanya. Ang isa pa po, hindi porke meron tayong nabiling ganito kaliit, ibig sabihin hanggang ganito lang yung ilalaki niyan. Kaya nga may available tayong size. And ang biggest size na meron or available or madaling hanapin is yung mga around siguro less than 2 feet. And meron din kami sa bahay niyan. Ito, yan yung available. Kung mapapansin nyo, same yung pot na pinaglalagyan niya, medyo mas mataas lang. Itong mga bacularis na to, kapag hinayaan mo siyang lumaki at naalagaan mo siya, siyempre, nakatulong na rin dyan yung mga fertilizer, yung mga repotting na ginagawa mo, pwedeng lumaki ng hanggang 1 meter itong mga bacularis. So, ganung kataas ang pwedeng itaas ng mga ito. Lalo na kapag halimbawa, hindi naman yung environment na pinaglalagyan natin sa kanila is mas gusto nila. Siyempre, may mga ganung factor pa rin. Katulad ng sinabi ko, pwede mo silang ilagay kahit sa ang part ng bahay mo, madilim, direct sunlight, kahit sa may air conditioning, mabubuhay sila. Pero kung halimbawa yung environment na paglalagyan mo sa kanya ay yung perfect pa rin para sa mga halaman, mas makakatulong yun para maabot nila yung talaga maximum na height niya at saka maximum na laki ng mga halaman nyo. Pagdating sa fertilizer, actually, etong mga to, hindi namin siya masyadong nilalagyan ng fertilizer. And tingnan nyo, kahit pasabihin natin na hindi natin siya nilalagyan ng fertilizer, wala siyang tigil sa pag-usbong. Diba? Napakarami ang bagong sibol nito. Nasa siguro more or less mga nasa 10 pieces na dahon. And ito yung bagong baby bacularis na sumisibol sa kanya. Ayan, kita nyo naman itong mga light colored na to, ito yung mga bagong sibol pa lamang. And ito na notice ko, wag din natin siyang masyadong iriripat kagad or ilalagay sa much bigger pot. Napansin ko to dun sa mga bacularis na ganito eh. No, iniripat namin siya or itinransfer natin siya sa much bigger pot. Kasi ito, katulad yan. Ayan. Di ba? So, kung itatransfer mo siya sa much bigger pot, kung tutuusin, may space pa naman eh. Kaya, hindi pa naman kailangan talaga. Hindi pa niya need. Mas nakakatulong sa kanya kapag ka at least medyo root bound na yung snake plants. Parang napapansin ko, mas dumadami, mas mabilis sumibol or magkaroon ng mga bagong ganito, mga bagong babies yung bacularis nyo kapag hindi natin siya basta-basta itinransfer sa much bigger pot. Kasi meron kaming itinransfer sa much bigger pot, parang natatagalan, hindi katulad nito, ayan, dalawang example, and marami pa dun sa garden na ganito rin yung itsura, na ang daming shoots ng bagong bacularis. So yun, sa tingin ko based on my observation lang. And ito, kung halimbawa, ganito na naman yung bacularis nyo, siguro ito, it's time siguro pagka tumaas na itong mga baby bacularis na to, yung maliliit na yan, siguro it's time na para i-transfer natin siya. Kung magta-transfer man kayo, siguro 1 inch lang, bigger dun sa sa pinagpalta natin or pag-aalisan natin ng mga bacularis. Para at least, parang ma-force ulit yung pagdami or pagkapal nitong ating mga bacularis. When it comes naman po sa soil, so kapag bumili kayo ng ganito sa garden, kung saan man, may mga halo siya na coco fibers, kaya hiyang na hiyang siya. Pagkatapos, panatilihin nyo lang din na moist yung soil niya. Huwag nyo hahayaan na maging totally dry, although drought tolerant siya, para at least hindi naman, kasi ayan, mapapansin nyo, itong mga bacularis na to, laging moist yung niya, yung soil niya. Hindi namin siya hinahayaang matuyuan. So nakakatulong yan para mas mabilis at para hindi magkulang sa nakukuha or na-absorb na tubig yung inyong mga bacularis. Ang maganda lang din sa mga ganitong bagong bili ay maganda yung drainage system or hole niya sa ilalim. Ang dami talaga. Yan. And kung ang pinaka-advice ko, pagka ganito, pwede na natin siyang hindi iripat eh.
bumili na lang tayo siguro kung may budget naman. Kung halimbawa hindi nyo masyadong kursonada, kasi ito napaka ano lang to disposable tong pot na ganito, itong plastic na to. Yun nga, hindi siya klaseng tingnan, di ba? Kung i-display natin sa mga lamisita, sa loob ng bahay natin, mas gusto natin na mas presentable. Bili lang tayo ng ceramic. Tapos, ipasok mo lang siya sa loob. Ano na yan totally hindi na manonotice na nakatanim pala siya sa ganito. So, parang yun na lang yung magiging cover up mo dun sa ano natin, sa pot na pinaglalagyan. So, yun yung kadalasang ginagawa namin. At ang isang factor pa, lalo na kapag ganito kadami, yung medyo makapal na yung bacularis mo, syempre, lahat ng sungot na yan, kailangan niyang umabsorb ng tubig. Kaya kapag hindi mo siya dinilig, hindi magiging, or kapag kulang sila sa dilig, syempre, hindi enough yung tubig na meron dito sa soil. At kapag underwatered yung inyong mga bacularis, mapapansin nyo naman na natutuyo yung mga tip ng ating mga bacularis. So, doon mo mapapansin na sila ay, ibig sabihin, underwatered sila. Ito nga, mapapansin nyo dito, ayan parang hindi siya nga siya bacularis kasi yung mga bagong sibol niya, ganito pala yan. So, malapad siya. Malapad muna siya hanggang sa siguro magiging rounded. Kasi as you can see, ito yung parang isang bagong sibol dahil kita naman sa kulay ng dahon niya. Pero pagkatapos niyan, ayan, mapapansin nyo na palapad yung dahon niya. Unlike yung mga mas matured sa kanya or mas nauna sa kanya. Pero, kung tutuusin or kung titingnan, isa na nga siya sa pinakamataas na dahon dito sa ating sa ating pot na to. Pagdating sa soil, so pwede naman nating gayahin yung soil na meron dito. Basta well-drained potting soil yung meron. Haluan natin ng coco fibers. Kasi doon sila doon sila hiyang And yun yung ginagamit natin. Pwede rin nating haluan ng yung dried rice hull, yung ating mixture, maganda rin para sa kanila yon. So, yun naman yung kadalasan or lagi nating ginagamit dito sa mga bacularis natin. Napakadami mong pwedeng gawin And napakarami mo kasi siya talagang pwedeng paglagyan Ito, pwede mo siyang ilagay sa isang spot na minakita kasi ako na gusto kong gayahin. Yung rectangular pot na ceramic, although yung nakita ko ay peke or artificial, pero nakalagay siya sa isang ceramic na rectangular pot. Napakaganda niya, lalo na kapag maganda yung pagkakaripat, pagkakasalin, tapos makapal and pantay-pantay. Tapos nakalagay lang siya sa part ng kitchen mo. Talagang dagdag, lalo na kung all white yung yung kitchen mo, lumulutang lumulutang yung mga plants na ilalagay mo na naka-display doon sa mga lababo natin or doon sa island natin. Tsaka itong mga ganitong sizes or kahit anong size pa yan, abot kaya siya. Hindi naman siya sasabihin natin napakamahal. Kaya okay na okay itong mga to. Ito para sa akin, good deal to. Isa to sa pinakamagandang halaman na pwede tayong magkaroon. Pagdating sa fertilizer, so katulad ng sinabi ko, hindi naman. Kasi ito, katulad nito. Sa tingin ko, hindi naman kulang yung nutrients sa mga bacularis na meron kami ngayon. Kasi dahil patuloy naman sila sa pag-usbong, so sa pagkakaroon ng mga panibagong babies. Pero kung halimbawa mag-fertilizer tayo, pwede naman yung complete fertilizer. Ihahalo natin sa tubig para matunaw and then yun yung gagamitin natin para diligan itong mga ito. And pagdating siguro sa MSG, so hindi ko pa na-try pero susubukan natin dito sa mga bacularis natin kung ano yung magiging reaction. So far, yung mga halaman na ginagamitan natin ng MSG, nagre-react naman in a positive way yung mga halaman na yon. Pero dito, hindi ko pa siya talaga natetesting. Isa lang na nakikita kong parang magiging main problem natin pagdating dito sa mga bacularis, lalo na kapag ganitong size, is kapag nag-water ka nito, nag-dilig ka nito, sigurado lalabas kagad yun dito. Kasi maliit lang yung pot mo Tsaka madali siyang madali talagang tatagas yung tubig na idinilig mo dahil okay naman yung drainage holes niya. So, ang isang problema mo dito, yun yung isang napapansin natin, kaya nag-overwater yung mga kailan sa atin at hindi natin notice ay, syempre, kapag nasa loob siya ng bahay, kailangan meron siyang platito or yung tawag natin na dripping plate. Syempre, kailangan yun para hindi naman kumayat dun sa lamisita or kung saan man yung ididilig natin sa kanya dahil nga madaling mag-penetrate palabas yung tubig. So, ang isang natin doon is kapag hinayaan nating mag-sit in doon sa tubig, doon sa excess water na galing na mismo doon sa halaman na idinilig natin, hindi natin itinapon yung excess na yon tapos nakababad yung bacularis natin. So, ang tendency kasi,
medyo mababaw yung pot natin, maiit-it kasi talaga ng ugat yung yung excess water na yon. So maaaring yun yung mangyari or maaaring doon magsimulang mag-suffer sa root rot yung ating mga bacularis. Kaya yun yung ating kailangang i-prevent. Halimbawa, didiligan natin sila at hindi naman hassle para sa atin na sabihin natin ilabas muna natin saglit para hayaan natin doon siya diligin para kung kumayat man or tumulo man, nasa labas siya. Pero kung hindi, yun, okay lang naman na may dripping plate as long as ay lagi din natin i-monitor kung talaga bang masyadong maraming tubig na nandoon sa dripping plate para hindi naman magsobra-sobra yung maa-absorb niya na tubig. Sa mga insekto, sa mga hanep, sa mga spider mites, wala kang problema dito. Kasi hindi siya masyadong binabahayan. Ang pinakababahay na lang dito yung mga gagamba, yung gagambang nagsasapot. Pero yung mga spider mites, hindi, wala akong nakita sa lahat ng bacularis namin. Even sa bonsel, wala silang kahit na anong namamahay ng mga aphids or spider mites. Mas common pa nga yung napamahayan ng mga iba't ibang insekto, yung mga Sansevieria ng palapad ng dahon. Makikita nyo na patsi-patsi kung napanood yung mga previous vlogs natin na may mga kumapit na dun sa dahon niya. So, pero dito sa mga bacularis, ever since hindi ako nakakita ng ganun. And kung halimbawa man, meron na ganun at gusto nyo tanggalin, so sprayan nyo lang ng neem oil. Para at least yun, siguro twice a week yung pag-spray para tuluyang mawala. And then kapag naitaboy na natin sila, ay magiging once a week na lamang yung pag-i-spray natin sa kanila. Para at least ma-prevent na sila sa pagbalik pa doon sa mga bacularis natin. Kasi pag tinigil natin yon, maaaring ang tendency kasi lumipat lang sila sa ibang halaman o kaya babalik din sila dahil yun nga, sa tingin nila safe na dahil hindi na natin tinutuloy yung pag-spray natin ng neem oil. So yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.